Welcome to another fun Thursday night kasama ang inyong favorite barkada dito lang sa Schoolmates! Ayan. So guys, yung pag-uusapan natin today sa mga self-diagnosed introvert, extrovert, or ambiverts dyan, aalamin natin ngayon kung totoo ba na kayo ay introverts, extrovert, or ambiverts. So before anything else, James, how do you identify as? Is it like intro, extro, or ambivert? Ako, I considered myself as ambivert. Kasi ano eh. Kala ko amphibian. Sabi mo Ay, kasi sabi ko kanina. dapat amphibian kasi minsan nabubuhay ako sa tubig eh. Oh, gano'n. Sumisisid ka. Ambivert kasi may point kasi na sa energy ko na minsan nagda-down siya tapos parang ayokong makipaghalubilo muna kasi may mga part Hermit mode ka, ganon. that's why some of the people kapag napapansin nila akong tumatahimik na tapos kapag in-approach nila ako tapos kapag umiwas okay ka lang. kapag umiwas ako okay sa ka lang. kanila parang they tend to think na parang nagsusuplado ako sometimes ganun. Pero hindi, lang yun, parang pahinga ko lang. pahinga social life lang muna. Wait lang. Yung parang tipong pag sa mga parties, yung papasok sa loob ng bathroom, tapos sasabi, Yes, so okay, ganun. ready na ako. Ganon, diba? Okay. So, syempre, bukod dyan, actually, I would think na I'm an ambivert as well. Pero iba lang yung intensity of energy, diba? Kasi, parang, paminsan, feeling ko, kahit maraming tao, depende sa crowd, dun yung energy na Yes, kinukuha totoo. ko, Oo. diba? But then, some people think I'm really an extrovert. Yun nga lang siguro, pwedeng iba din kasi yung definition for you and ano yung tingin ng mga tao sa ano ka talaga, kung tao ka ba? Charot. Yes. Joke na. Ayan. So, syempre, right now, hindi lang kami ang magde-define kung kami ba ay introvert, extrovert, or ambivert. Who is with us today? Kilalanin natin si Mikay, si Leon, and si Sandra. Yan. Ayan. Sinabi niya na yung pangalan kasi hindi na nakalimutan mo. Andun na ako. Oo. So, guys, as per usual, every episode, tinatanong namin to. Paano nyo i-introduce yung mga sarili nyo? Kailangan yung pang reality show vibes. Yung Ang hindi kayo Girl- makakalimutan ng mga tao. Oo. Tapos, then define nyo kung introvert, extrovert, or ambivert kayo. Okay. So, lahat kayo nakaganyan. Kami na mamimili. Yes, Mikay, lead by example. Tingin siya agad sa labas eh. Go, Mikay. Hi, I'm Mikay, your introvert girl. Now, tagasan yan? Tagasan? Schoolmates. Charis. Yes, our very own, Mikay. O yan, Mikay, tell us bakit ka nakapanyo today. Ano lang to? Trendset. Yes, trendsetter. So, ikaw ba ay isang introvert? Introvert. Introvert. Ikaw, Yeah. next, Leon. Hello, I'm Leon Lopez. I am a animator and creator from CIT College of Arts and Technology. Shoutout na lang sa TikTok ko, kay Leon. Yes. Orange, Woo! very orange today. Yes. And I am an extrovert. Extrovert. Mikay, siya. nilamangan Kaya ka pala niya yung sa ano. energy May panlalamang na Ulitin mo yun, Mikay, ah. Kailangan di ka papaiwan. Oh, next, Sandra. Hi everyone! Give it up for Sandra! Oh, ayan, go. My name is Sandra. You can call me Sandy. I am 23 years old. Currently taking Bachelor of Arts in Communication at STI College Fairview. Shout out sa lahat ng mga taga STI College Fairview. Hi po. Shoutout sa inyo, STI. O bakit? May kilala ka doon? Hindi, may ex lang. Oh, Sandra, yung balik ako sa kanya. Kinabahan ako sa sinabi mo. Si Sandra ba yun? Sandy. Sandy, ikaw ba ay isang intro, extro, or ambivert? Isa po akong ambivert. Ambivert. Alright. yan. Sige. So, right now, so dinefine nyo yun as like, kung kayo ba ay intro, extro, or ambi. Pero how would you say na kayo ay isang intro, extro, or ambi? Mikay? So, way lang din kung paano ko makitungo sa ibang tao. Mukha lang talaga akong extrovert, pero pag Sure ka ba? pag Sure hindi ka ko ba? kilala lahat ng tao, hindi talaga ako nagsasalita. Kailangan 1 month bago ko kayo Yes, may lead. Actually, ayun din yung na-notice ko. Simula nung dumating ako dito sa nung first ever Hindi ko ka niya na... pinapansin, no? Oo, parang lang siya, parang, hello, ito na pala yung gagawin natin, no? Ayun, pero kasi in case you didn't know, guys, si Mikay yung one of our researchers dito sa, Yee! Talaga naman, cutie. Diba? Researcher ako, pero introvert ako. So, okay, so Mika, you said na kailangan may lead time for you to get to know a person.
tsaka ka lang nag-warm up to them. So you think that's a characteristic of an introvert. Leon, sige. Actually, yes. Yup. So parang, Leon, ikaw naman, comparing yourself naman sa sinabi ni Mikay, how would you think you warm up to people? Sa akin, parang mas open ako mag-small talk. I mean, even nung nag-orientation tayo kanina, I'm trying to do small talk. Pero nakita ko talaga yung pagiging extrovert ko. Well, being in an art school, halos lahat introvert. So, either magsasalita ako o walang mag-uusapan sa buong kwarto. So, highlight of the party siya. So I try to, liven up the room. Tas slowly, parang kahit na extrovert na yung mga tao, kaya ko nung makisabay. So, over time, nag-develop siya. So like, would you say before na you transition to being like an extrovert or like never? Or nag-start ka muna as introvert, tapos naging extrovert ka. Parang I'd say ambivert lang. Parang regular lang. Wala akong, I Oo. wouldn't define anything. Tapos nung napunta ako sa posisyon na walang magsasalita, okay ako na. Okay. So it's more of like the initiative to really like converse, no? So, ikaw naman, Sandy, like, Yes. what would you say makes you, ambivert, yeah? Na-realize ko lang na ambivert ako nung na-enjoy ko na talaga yung makikipag-socialize sa tao. So like, you're an introvert before? Yes. Okay. So, stages pala yun. Oh. Yung sa personality test, tinake ko din siya. And nakita ko dun talaga before is introvert talaga. Introvert person. Like, And then habang MBTI, ganon? Yes. Actually, yung ano ko dun is ENFJ. EN. So like, you're extro, right? Like right now. Yeah. But before, Yung result niya is introvert. introvert. So parang And habang- INFJ or yes, something. habang tumatagal, na-realize ko na, gusto ko na palang makipag-socialize, gusto ko na palang sumama sa mga malalaking groups. Pero sometimes, gusto ko rin magkaroon ng time para sa sarili ko. Oh. Pero as ambivert, ano yung mas dominant sa'yo? Na mas dominant ba sa'yo yung pagiging extro o mas dominant sa'yo yung pagiging intro? Both. So Mix, talaga? Pantay talaga Yeah, siya. Right. So it's cool to think na parang people think that there are stages to being Yes. like something, or possibly a different stage of life would require you to be an intro, extro, or like ambi, Ambi. no? So depende, kung grade school ka, yung mga kasama mo, intro ka. Pero pag college ka na, bet mo silang lahat, extro ka, no? So Oo. pwede yun. But Pero- then, go. Yan. Pero given those na classification nyo as a person and a human being. Wow! Ano ba sila? May question ako kay Mikay. Kasi since introvert siya, ano yung nagbibigay sa'yo energy? Actually, pag ako lang mag-isa, mas marami akong Self-sustain. energy. So you think sis. mas powerful ka kapag mag-isa? Oh, I see. But then, yung reaction very introvert nga siya kasi yung mga sagutan niya limited lang, yung mga Oo. pag sinagot mo na kumain ka na ba? Oo. Pero pag tinanong mo pag yung extrovert kasi tinanong mo kumain ka na ba? Oo, actually ang sarap nga ng ulam namin kanina. I Di love ba? that. That's a good observation. Oo, di ba? May Kaya dagdag. tatawid tayo sa extrovert naman. Oo. Ikaw, Lee? Stark contrast talaga sila kanina pa eh. Yung energy in terms of like, baging extrovert, ganun. So, sa akin kasi mahilig lang magsalita. Yun na yun. Parang madaldal ako. And parang nakita ko yung purpose, like yung pagiging extrovert ko, lagi siyang may goal in mind. Di naman sa gumagamit ako ng tao, pero hindi naman sa I love ganun. that disclaimer. Pero parang in that room, parang okay, but the point is to socialize or gusto ko makilala tong tao na to. Doon ko ginagamit yung extrovertness ko na okay, kaya ko today. So feeling ko rin parang the key thing about an intro and extro is the way they approach their curiosity with Totoo. people. Kasi yung iba talagang wag na lang tayo mag-usap, 'di ba? Or like Kung hindi mo other- kakausapin, hindi kita Oo, kakausapin. hindi kita kakausapin. But like, Naano go. ko lang. Pero kasi kami kami mga introvert, sobrang observer lang kami. Kasi, Love that. Alright. para malaman namin paano kami makiki-adapt sa inyo. Ay, oo nga. Feeling ko... Parang tinitimpla niyo muna yung Oo, timpla-timpla Kasi ang lang. hirap atmosphere. ng sabayan kayo agad, tapos kami yung mauubos agad yung energy namin. Totoo. So parang titimplahin Limited ko ang muna. tangke Parang- ng energy. Ganun Okay. pala. So would you say ikaw, unlimited yung energy mo? As long as there's people in the room, you can do it. I feel like yes, kung katanungan ko mga kaibigan ko, super hyper ako, kahit di ako nagkakape. So yes. Kailangan ng double dose. Since you're full of energy, ano naman yung nagdi-drain sa'yo? Kapag, ano ba nagde-drain? Mahirap isipin kasi parang I can try to find the fun in most situations. Pero kung talagang bad trip lang ako sa tao, parang okay, wag na.
Depende Hindi ka sa na mag-aksaya ng energy sa kanya. Oo, parang marami naman pwedeng usapin sa kwarto, ganun. Love that. Depende sa likability mo rin dun sa people around you. Totoo. Yeah. Pero ito, sa Sa different ambivert. stages of life na ambivert. So ikaw, what drains you and what gives you energy? What gives me energy is yung mga friends ko, pag kinakausap talaga ako or hinahype ako. May activities ka ba na you do na mas feel mong mas in tune ka doon other than socializing? Yes, actually, mahilig talaga ako sa filming sa school. Meron din akong kasama ko sa organization and kasama din, isa rin akong director ng isang production sa school. Wow. So, ayun. Kaya, feel ko, extrovert din ako kasi marami akong organization na sinasalihan sa school. And ambivert, kaya ako natawag na ambivert because sometimes, yung nagde-drain sa akin is, yun nga, nauubos na yung social battery ko. Yung Napapagod na. nagsha-shutdown ka ba? Kunwari habang didirect ka sa daming tao, na-overwhelm ka, bigla kang Or tatahimik. sometimes, yung mga kasamahan ko, kapag hindi na nila ako pinapakinggan, ayun, minsan Bahala kayo dyan. Ayaw nyo pakinggan Tapos magugulat na lang sila na, ay ba't nananahimik ka? Magugulat kayo na nanahimik ako. Dahil nga sa inyo. Totoo! Totoo! Nagreklamo na siya. Na-experience ko din yan, yung mga ganyang bagay. Kasi pares kaming ambivert. May mga part talaga ng life natin na minsan kapag tumahimik tayo ng unusual sa kanila, parang minsan iisipin nila na, uy, may problema ba? Ang sagot dyan, wait, Ikaw ang nagpapahinga lang kami. Ikaw ang Ikaw ang problema, dun ka muna. So, speaking of yun nga, na parang may mga things that drains you or gives you energy, may dislikes or pet peeves ba kayo? Na kapag Nako. nakita nyo to, ikaw ang pet peeve ko. Hi, sa dati kong close friend na pet peeve ko na. Ala! Ranting session. Ayan, sige. Dislikes or pet peeves. Sandra, ikaw muna. Yung pet peeve ko, siguro yung habang nagsasalita ako, bigla na lang makikisabat. Sorry na lang talaga sa... Pasensya ka na. Pasensya ka Sorry. na. Nakaka 1 point na pala ako sa'yo. sorry. Kasi parang hirap ulitin nung sasabihin mo. Ang daming ganong tao Bigla na lang makikisabat. Wait lang. Totoo. Hindi pa ako tapos How do you react to them when they're like that? Tahimik lang ako Pag nagre-react. Gaganon na lang ako. Yung face niya may subtitle. Bukaan niya na lang. Leon, ikaw naman. Ang sa akin ang pinaka-pet peeve ko actually, as an extrovert, ayoko na maingay. Ha? Lalo na sa... Sorry na. Lalo na pag nasa public space kami, yung mga hindi alam i-control yung volume nila. As a person na, okay, extrovert ako, gusto kong makipag-usap, pero lagi ako mindful na hindi ako naging disturbance. So yung mga tao na, tawa lang ng tao na ang ingay, Totoo. ang ginagawa ko na lang, lumalayo na lang ng konti. Tapos babalik ko pag tumahimik na sila ng konti. Pero paano like for example, pag nasa club ka, di ba ganun naman like palakasan ng boses. How do you deal with that? Well, di ako nagka-club, so sorry. Oh! Guys, good boy talaga siya. So, So dahil dyan, aayain. tara. Nag-aya. Pero sige, like when you say like maybe coffee shops, yun yung Yeah, mga okay, ganong settings, right? For example, in a group of friends, parang meron doon na sobrang lakas na talaga magsalita. Sinasabay mo ba siya ng energy or like, Ang ginagawa ko, because kaya kong sumabat as extrovert, kaya kong i-control yung conversation. Ako, myself, hihinaan ko yung boses ko. Hinaan ko yung energy para at least sumabay yung iba. love that. So you know Parang how to tone down your energy. Correct. Perfect yun Siya yung nagsiset ng tone kung gusto Totoo. niya ba, like, wild yung convo or solemn lang tayo today. Quiet lang muna. Pero Quiet may muna. question ako as extrovert. Kasi sometimes, di ba, yung mga extrovert, parang minsan, parang may mga taong hindi masyadong nakakatimpla ng mga extrovert. Kaya they tend to parang, nakakairita naman to, ang ingay, parang mga ganon. Yeah. So how do you deal with that? Well, nasabi na yun sa akin dati, so it's okay. For me, I think it's parang kung paano ko siya i-approach yung tao. Or like, kung nasabi na yun sa akin, parang i-explain ko na lang na, it wasn't from any place. Or even if I try to, if sino ba akong silang kausapin, tas hindi maganda reception, okay, try again. Parang, Yeah. hindi naman, for me kasi first impressions last. So, I really take that into account kapag sinabi Yeah. nila. Ang sinasabi sa akin lagi, either nakakatakot ako, which I don't know why,
Ikaw lang muna natakot kayo sa akin ngayon. matangkad ka kasi. Yun, baka. Ay, doon nakakatakot. Parang kaya ayaw nila ako kausapin. So, kaya rin ako nag-extrovert kasi I want to go against that. Na, okay, ayaw nyo na ako kausapin. Ako na lang kausap sa inyo. I'll try to lighten the mood. And kaya lagi akong pa-joke. Kasi, akala nila mataray ako. May RBF kasi ng konti. Correct. So, paminsan kasi people who are extroverts, some people who don't know how to deal with extroverts, Yeah. they think of them as intimidating or parang somehow medyo buwakaw for attention, right? Totoo. Like people would, ba't ito naman, all about me naman tong si sis. Papansin naman to, parang yung character niya Diba? doon lagi. Aminin nyo, totoo yun, diba? So, pero yun nga, guys, diba, parang ang point ng ibang tao is, depende talaga siya sa approach mo Yeah. then with them, right? Ikaw naman, Mikay, ano yung mga nasabi sa'yo as an introvert? Like, how did they describe you? Or ikaw naman to others, parang, ano yung ayaw nila about you and ikaw, anong ayaw mo naman with them? Ang yung ayaw ko sa kanila, yung yung papansin. Ayoko talaga ng papansin. Like, ayoko Ano, hindi na tumatagal tayo. Pasensya. Ayaw tayo. yung, Sorry na. Minsan lumalayo ka sa akin, ha? ayoko lang yung, parang feeling close agad. Parang So, kami ba close kami sa'yo? Charis. Mikay, pasensya na, ha? Alam ko, Pasensya na, bubog mo yan God sa akin. bless. Hindi, parang gano'n. Parang ayun yung pinaka-pet peeve ko na parang first lang natin nagkakilala. Tapos parang, chichikahin mo ko agad. I see. Kilalanin mo na kita saglit lang. Parang gano'n. So like personal space is very important to you din. And the way to get to know you is through time din, di ba? Eh ikaw naman, ano yung ayaw sa'yo ng mga tao na nabanggit na nila as an introvert pala? Actually, blunt kasi ako magsalita. Introvert ako, pero kung ano yung nakikita ko, sasabihin ko agad sa'yo. So, ayun yung pinakaayaw nila sa akin kasi wala dong break yung It's like bibig ko. blunt honesty. Anong sample ng mga ano? Huwag mo nang saktan yung mga sarili natin. Sayang ka lang sasabihin niya eh.